Panoorin mo natin itong balitang ito dahil tila wala na. Parang goodbye. Gusto ko tuloy kumanta bigla. Kasi alam mo, pagka mga ganyan gusto kong kumakanta Oh, kanta natin ng chotomate. Kanta natin ng malupit na malupit yan. Okay? Goodbye. It's time for you to go. Pambira ka banat ba yung bakit ng boses mo? Hayop ka. Sorry naman. Kayo naman, makaano naman kayo. Ito na, play na natin tong balitang to ha. Umiikot na sa Senado ang resolusyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan. Go, Bato. Palakpakan kay Bato. Ikaw talaga ang matikas. Pagka ganyan ginagawa mo, matikas ka. Si Mean Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na The word is draft. Okay? Draft. Ano ibig sabihin ng draft? Draft. Hindi pa po ito naipapasa. Ika nga. Okay? Draft pa lang. Ibig sabihin drawing board pa lang sila. Nasa drawing board pa lang. dismiss. In short, hindi pa po official. So parang ang dating po nito parang tinatansya pa nung ni Senator Bato de la Rosa kung merong siyang makukuhang firma para suportahan yung kanyang resolution na ibasura na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga dito nga kumbaga sa boxing nagtatansyahan pa. Kasi mahirap nga naman yung bigla ka na lang magpapasa ng resolution na wala ka pang siguradong makukuhang numbers. So baka mapahiya ka lang. Siyempre makakakuha ng ng puntos yung mga kalaban kung mapapahiya ka na tapos hindi mo pa nakuha yung gusto mo mangyari sa resolution. Kaya drop lang po muna, unofficial yung mga pinapaikot na resolution dyan ni Senator Bato de la Rosa. Dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga. So ito yan Ito muna, ilagay na natin ito sa foundation, okay? The reason why sinasabing hindi na dapat tumuloy ang impeachment, it's because hindi pwedeng from the 19th Congress na impeachment ay tatawid ng 20th Congress. Kaya nga galit na galit sila kay Chis Escudero kasi dinelay daw ng 1 week. I think 1 week 2 ginawang 11. Siguro more than 1 week. Okay? So mga 9 days to be particular. 2. Kaya lang kasi siyempre sa kalendaryo ng may pasok sa Senado, more or less 1 week yan. Okay? So ibig pong sabihin, bawal na. Sinisisi nila si Chis dahil dinelay daw. Kasi as if naman, kung sakaling nag-convince sila nung 2, may matatapos pa ba, kahit gawin mong 2 yan, may matatapos pa ba pakikinggan pa lahat? Di ba? Napaka-imposible na matapos yan sa 19 Congress na magpapalit na po. Di ba? Magpapalit na po kasi stop na sa 20, tapos na. So, ibig mong sabihin, it's just a matter of days. Parang gusto nilang paspasin yung impeachment. Nagigets nyo? Kaya sila nagagalit kay Escudero. Kasi kaya nga kapon, nag-trending si Escudero Kasi sinasabi nila, dinidelay mo para talagang hindi umabot. So, the mere fact na nagre-reklamo kayo kay Escudero na dinelay niya. Kasi alam ninyo, questionable ang paglipat from the 19th Congress to the 20th Congress. Nagigets ninyo? Ang simple, galit na galit kayo kay Escudero dahil idinelay niya. Bakit kayo magagalit kung alam nyo naman pala pwedeng bitbitin from the 19th to the 20th Congress? Kasi alam ninyo, with all your legal minds, alam ninyong hindi talaga pwedeng bitbitin from the 19th Congress to the 20th Congress. Kaya nagagalit kayo kasi dinelay ni Chis. Kaya mga lugaw yung mga utak nitong mga to
Kasi tama nga naman kung pwedeng i-carry over, kung pwedeng i-carry over yung impeachment complaint from 19 to 20. So, magantay lang kayo. At tatalakayin naman yan pagpasok ng 20th Congress. Eh, ang problema, alam nila talagang hindi uubra. Kaya nagagalit sila, kaya gusto nila umpisahan na kagad ni Chis Escudero yung impeachment. Eh kaso, ito naman si Chis Escudero, feeling naman niya na parang inuutusan na siya nitong mga kongresista, itong mga dilawan na to, na madaliin kagad yung impeachment. Diba? Parang ang dating pagkatapos nyong gumawa ng kabalbalan dyan, gusto nyo, ako ang tumapos ng mga basurang pinagagawa nyo. Eh, kung yung utak nyo lugaw sa sa pananaw ni Chis Escudero, kung susuportahan niya yung impeachment na yan, sasabihin ng tao, lugaw din yung utak ni Escudero. So, tama lang yung ginawa ni Escudero na, kumbaga, ito yung ganti niya. Parang ganun yung dating niyan. Parang katapos yung gumawa ng kalokohan, gusto nyo ako yung tumapos, i-delay ko na lang yan para matuto kayo. So, hindi siya masasabihang lugaw yung utak. So tama yung argumento dito sa draft. Nagigets ninyo? Kasi kayo nga nagre-react Yung mga dilawan dyan, mga pinklawan Tsaka mga lintik na mga NPA na yan Nagre-react. Bakit? Kasi nga alam ninyo, hindi pwede from the 19th to the 20th Congress. Ngayon, naghahanap na lang kayo ng palusot na hindi pwede yan kasi hindi naman yan yung legal process. Which is, sorry, sorry. O hindi naman yan yung, hindi pala legal process, yung law, yung making laws. Kasi sinasabi nila, yung mga titigil lang o yung hindi na pwedeng yung paggawa ng batas, pero ito yung impeachment daw, tutuloy daw dapat. Kung tutuloy pala, ba't nagalit kay Escudero? Tsaka, sinupalpal na ni Senator Tolentino dyan si Pimentel na sinasabi nga ni Tolentino na wala naman sa batas, sa konstitusyon natin na pwedeng i-carry over yung 19th to 20th Congress kung may nakasulat daw ba sa konstitusyon na ganyan. Umamin naman si Pimentel na wala naman talagang nakasulat doon. Kung ba yun lang sinabi niya at yung mga talagang sinisigaw din ng mga pinlawan na pwede. Ano lang nila, yun lang yung pananaw nila. Pero walang nakasulat sa konstitusyon natin na pwedeng i-carry over yung 19 papuntang 20th Congress. Ngayon, sabi nga ni Banat Bay, kung pwede naman palang ituloy yun, ano pang iniiyak-iyak ninyo? Kung pwede naman palang ituloy, edi hintayin nyo pumasok yung 20th Congress. Sa kanyo ngayon ilatag, sa kanyo ngayon pilitin yung sino man yung uupong Senate President para ituloy na yung impeachment. So alam ninyo talaga. Bang may ganyang resolusyon, ayon kay Senator Amy Marcos, totoo at nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Maliraw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Sagot pa nga niya ng tanungin, pero makalipas lang ilang oras, umamin. Nagtotroll to si Bato Meron ba? Pero umamin din. Kasi ang kukulit ng mga media Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kakulit. Totoo, ang ulit. Pakulit-ulit. Para kayong mga jowang ewan. Din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Si Senator Bongo naman na Kinat yun Hindi yun. Hindi yun ang sagot niya. Sumagot siya ng oo bahagi ng Duterte Bloc, sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Sinabi ko noon,
importante. Kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge, no, dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Jesus Codero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Tila Malinaw po yun. Kasi hindi pa fina-file. So tama din yung sagot ni Escudero. As of now, scrap of paper yan. Ano sa English nun? Draft. Hindi, kasi scrap of paper lang yan. Ginagawa pa yan, dinadraft pa yan.